May mga estudyante sa sinakop na Starobelsk at Luhansk na namatay matapos atakihin ng sandatahang lakas ng Ukraine. Napagpasyahan ito ng ilang Ukrainian na pahayagan matapos ang kanilang sariling investigasyon. At agad kong sasabihin, magiging mahirap ang episode na ito, kaya mahaba ang magiging paunang salita para sa episode na ito. Komplikadong usapin ang tumpak na pag-atake ng puwersa ng depensa ng Ukraine sa sinakop na Starobelsk at nagawa pa ng mga Ruso itong gawing propaganda. Opisyal na iniulat ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine matapos ang pag-atake sa Starobelsk noong Mayo 22. Doon ay nawasak ang isang mahalagang pasilidad militar, partikular ang punong himpilan ng unit ng Russia na elektronikong pakikidigma at mga drone na Rubicon. Ito ay lehitimo at napakahalaga, sobrang mahalaga. Kalaunan, may lumitaw pang detalye, sa parehong gusali ng dating dormitoryo, may mga sibilyan ding namatay. Sila ay mga estudyante ng lokal na kolehiyo na naging bihag ng pananakop ng Russia. Ang balitang ito ay naghati sa social media ng Ukraine sa dalawang panig. Sa isang banda, may radikal na militar na pragmatismo. Ayon sa kanila, ang mga nanatili sa sinakop na teritoryo at tumatanggap ng mga diplomang Ruso roon ay otomatiko ang kinikilalang kolaborador. Walang dahilan para kaawaan sila. Sa kabila nito, malalim ang pagkabigla sa trahedya at panawagan na huwag mawala ang ating pagkatao. Matagal kong pinag-isipan kung dapat ko bang ilabas at talakayin ang isyong ito dito sa YouTube channel. Pero sa huli, nagpasya akong talakayin ng detalyado ang paksang ito. Bakit? Dahil ang Ukraine ay lumalaban sa mabagsik na Ruso para sa mga pagpapahalaga at katotohanan. At mula sa paggalang sa bawat mandirikma ng sandatahang lakas ng Ukraine at bawat biktimang Ukrainian ng digmaang ito. Wala akong karapatang maging katulad ng mga Ruso na galit na itinatanggi ang mga trahedya sa Bucha, Mariupol o Yelenovka. Itinatago ang ulo sa buhangin at sumisigaw tungkol sa kung ano-anong mga peking balita. Tayo ay isang lipunang may sapat na gulang at sibilisado na kayang harapin ang katotohanan gaano man ito kapait. At ngayon aalamin natin kung paano eksaktong ginagamit ng Rusya ang mga bata sa mga sinakop na teritoryo bilang buhay na panangga. Bakit ang trahedya sa Starobelsk ay una sa lahat isang krimen sa digmaan ng Kremlin at hindi ng sandatahang lakas ng Ukraine? At paano ginagamit ng propagandang Ruso ang trahedyang ito para sa kanilang layunin? Ako si Alexei Pechi. Tara, sabay nating pag-usapan ang mahirap na paksang ito at tuklasin kung ano talaga ang nangyari. Ukrainian ba ang hukbo? Kung hindi mo sinusukat, Makinig ka sa akin. makinig ka mabuti at siguraduhin malinaw mo akong naiintindihan. Kung gagawin natin ang desisyong ito para protektahan ang mga mamamayo Ukranyano at subukan ng sinuman sa mga sundalo na barilin ang sarili nilang mga tao na kami ang nasa likod nila. Hindi lang basta sa likod, subukan nilang barilin ang mga babae at bata. Titingnan ko kung sino mag-uutos niyan sa Ukranya. Noong umaga ng Mayo 22, nagumapaw sa anunsyo ng paghahanap ng kabataang lalaki ang mga lokal na channel sa Telegram sa sinakop na Starobelsk, Luhansk Oblast. Hinahanap ng mga magulang at kakilala ang mga nawawala matapos ang pag-atake sa dormitoryo ng kolehiyong pang-edukasyon. Unang isinulat ito ng publikasyong Realnaya Gazeta at kalaunan ay isinulat din ito ng iba pang mga Ukrainian na media. Dito agad akong magbabahagi ng CP mula sa Realnaya Gazeta. Bago ang mga redaktibo, katotohanan muna. Ang mga namatay ay totoong tao. Bukas pa rin ang kanilang fee contact pages at ilan ay nakasubscribe sa opisyal na grupo ng Starobelsky Pedagogical College. Nagpo-post sila ng larawan, may kaibigan at may mga komento ng pakikiramay doon. Tugma ang kanilang pangalan sa listahan ng mga nasawi na inilatala ng mga Ruso. Halimbawa, si Anastasia Vasilenko ay nagpost ng maikling video sa kanyang pahina noong Marso ngayong taon. Noong ika-23 ng Mayo, lumitaw doon ang mga unang pakikiramay. Sa pahina ni Alexandra Kovpak, sa nakalipas na 3 araw ay puro mga komento ng pakikiramay at pamamaalam. Huling pampublikong litrato ng dalaga ay in-upload noong Pebrero 26. Sa libing ng 19 anyos na si Anna Pogrebnichenko, dumating ang mga propagandista at gumawa ng ulat kasama ang mga nagdadalamhating kamag-anak. Sa VKontakty page, nagiiwan din ang mga tao ng mensahe ng pakikiramay, suporta at alaala. Ipinapakita ng mga kamag-anak ng namatay na si Dasha Serdyuk sa mga propagandista ang huling mensahe niya na naitala niya para sa kanila pagkatapos ng pag-atake.
Ang huling public na in-upload ni Dasha sa social media ay litrato ng kanyang kaarawan. Sa ilalim nito, bumubuhos din ngayon ang mga mensahe ng pagdadalamhati. Naglabas ang mga channel sa Telegram ng video ilang minuto matapos ang pagsabog. Kaunti lang ang publikong larawan mula sa dormitoryo. Kakaunti lang ang nagvideo agad matapos ang pagsabog at mas kaunti pa ang nagbahagi. Matagal nang mahigpit ng kinokontrol ng Russia ang daloy ng impormasyon sa Luhansk at Donetsk. Kaya posibleng mula ito sa mga mapropagandang pinagmumulan. Noong nakaraang taon, ipinagbawal ni Leonid Paseknik, pinuno ng LNR, ang paglalatala ng larawan at video ng mga epekto ng mga pag-atake. Pero ano nga ba talaga ang nangyari sa Starobelsk? Ayon sa bersyon ng panig ng Russia, noong gabi ng Mayo 22, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang Starobelsk. Bahagyang nasira ang dormitoryo ng Starobelsk College na tinaguriang Lugansk State Pedagogical University. Ayon sa mga Ruso, may humigit kumulang 80 estudyante sa lugar noong nangyari ang pag-atake, 21 ang namatay, ilang dosena ang nasugatan. Ayon sa General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, tinarget ng pag-atake ang isa sa mga himpilan ng Rubicon Unit ng Ministry ng Depensa ng Russian Federation na namamahala sa paggawa at paggamit ng mga drone. Ayon sa bersyon ng General Staff, ang himpilan ay matatagpuan sa mga gusaling administratibo ng kompleks ng institusyon. At dito, nagsisimula ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan sa buong episode. Ang banyagang mamamahayag na pumunta sa lugar ay nagsabi sa publikasong Medusa na nakita niya malapit sa dormitoryo ang wasat na gusali ng Starobelsk Professional na Kolehiyo. Binibigyang diin ko, napakahalaga nito, hindi pedagogical kundi professional na kolehiyo, napakahalaga nito. Dahil magkaibang institusyon ng edukasyon ang mga ito, na sa kakaibang pagkakataon ay praktikal na pinagsama sa iisa. Nang sinubukang pumasok ng banyagang mamamahayag sa pangalawang gusali, hindi siya pinayagan ng mga puwersang pansiguridad ng Russia dahil wala namang nasaktan doon at wala raw dapat kunan ang mga mamamahayag. Sabi nila, wala namang dapat kunan doon. Nandito lahat ng mga biktima. Doon din naman, syempre, may tinamaan, pero wala raw namang dapat ipakita doon. Dagdag pa rito, pinayagan lang ng mga puwersang pansiguridad ng Russia ang media na mag-shoot sa particular na lugar at ipinagbawal lumabas sa perimeter. Pero bakit kaya? Ang totoo niyan, sa address na Plaza Gogolya 1 sa Starobelsk, may dalawang paaralan, ang Starobelsk Professional na Kolehiyo at ang Starobelsk Kolehiyo ng Lugansk Pedagogical University. Magkaiba ang kanilang pamunuan, magkaiba ang mga kurso, magkaiba ang mga website at maging ang mga opisina ng administrasyon ay magkaiba rin. Ang Starobelsk Professional na Kolehiyo ay nasa lumang dalawang palapag na gusaling pulang ladrilyo. Ang Starobelsk Kolehiyo ng Lugansk Pedagogical University ay nasa isang kulay-abong 5 palapag na gusali at ang kapansin-pansin, ang mga silid-aralan at dormitoryo ay nasa isang gusali. Ayan, isa pang mahalagang palatandaan, magkakasama sa iisang gusali ang dormitoryo at silid-aralan. Bakit kaya? Dito nagsisimula ang pinakasinikal na bahagi. Itinago ng mga Ruso ang kanilang pasilidad militar sa likod ng mga estudyante. Ibinabahagi ng administrasyon ng kolehiyong pang-edukasyon ang buhay at araw-araw ng mga estudyante sa social media sa pamamagitan ng mga larawan. Sa mga yon, wala kang makikitang sundalo o gamit militar. Hindi rin ipinapakita sa social media ng kolehiyong pang-edukasyon ang koneksyon nito sa militar. Pero ang profesional na kolehiyo ng Starobelsk sa hindi malinaw na dahilan ay huminto sa paglalatala ng larawan ng mga estudyante noong Setyembre 2025. Alam na hindi isinara ang kolehiyo, ngunit wala sa mga biktima ang tinukoy bilang estudyante nito. At dito mismo sa profesional na kolehiyo ay mayroong hindi may paliwanag na lihim na aktibidad na ipinagbawal lamang ng mga puwersang pansiguridad ng Russia na ipakita. At wala ni isang mamamahayag ang pinayagang makapasok doon. Sa huli, nagawa ng Russia na gamitin ang trahedyang ito. Ang unang nag-anunsyo ng bilang ng mga namatay ay ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin mismo. Agad niyang inutusan ng hukbo na maganda ng ganting atake. At sa gabi ng ika-24 ng Mayo, inatake ng Russia ang Kyiv at ang rehiyon ng Kyiv gamit ang partikular na misil na Oreshnik. Siyempre, nakakapagduda kung nagawa nga ba ng mga Ruso na makapaghanda ng pinagsamang pag-atake sa kabisera ng Ukraine sa loob lamang ng isang araw. Dinawang palabas ng mga Ruso sa media ang mga naging epekto ng pag-atake sa Starobelsk.
Nag-alay sila ng maraming bulaklak at nagpakita ng mensahe ng pagluluksa sa malalaking screen sa iba't ibang lungsod ng Russia. Ibinaba nila ang watawat sa mga tindahan at kainan. Agad sinusundan ng pampulitikang slogan ang mga emosyonal na mensahe ukol sa kamatayan kahit binabanggit lang ng mga bida ang mga katotohanan. Nakakatuwa, wala ni isa sa kanila ang sumisi sa sandatahang lakas ng Ukraine. Sinasabi lang nila, heto, may nangyaring trahedya. Ngayon, ang mahalaga tungkol sa mga namatay at nasugatang estudyante, palaging ginagamit ng mga Ruso ang salitang bata o mga bata. Ito ay sinadyang manipulasyon dahil ang isang taong 18 taong gulang ay hindi na bata. Dapat siyang magpasya ng may malay, lalo na kung alam niyang may malinaw na manipulasyong militar sa parehong gusali. May isa pang kawili-wiling hindi pagkakatugma. Bakit 2 araw pa ang lumipas bago dinala sa lugar ng pag-atake ang tinatawag na mga dayuhang mamamahayag noong Mayo 24 pa? Kabilang sa kanila ang karamihan ay mga vlogger na tapat sa Kremlin na may dokumentadong kasaysayan ng pagpapalaganap ng mga naratibo ng Kremlin. Halimbawa, si Chebus. Ibig sabihin, siya ay correspondent ng Russia Today mula Ireland. Sunod si Saad Khalaf. Ito ang correspondent ng Al Arabiya sa Moscow na may record ng mga biyaheng inakreditahan ng Russia sa linya ng sagupaan. Giovanni Pini, isang Italianong mamamahayag na nakatira at nantatrabaho sa Russia, nagulat siya tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Nakakatuwa ring malaman na kahit ang tapat sa Kremlin na mamamahayag sa Starobelsk, may ilan pa ring hindi naniwala sa mga Ruso. Nagreklamo ang mga propagandista sa Luhansk tungkol sa isang Italyan na mamamahayag na babae. Ayon sa kanila, laging dinadagdagan ng umano kapag inilalarawan ng mga pangyayari sa dormitoryo ng kolehiyo. Uulitin ko, ipinakita lang ng mga Ruso ang isang gusali pagkatapos ng pag-atake, pero tumanggi silang ipakita sa media ang nangyari sa pangalawang kolehiyo. At kung bakit nadamay ang dormitoryo. At hindi pa iyon ang lahat. Kaya naman may lumabas na opinyon na sa dormitoryo, hindi mga magiging guro o magiging tagapangalaga ng mga bata sa daycare ang namatay, kundi mga operator ng drone na sumasailalim sa pagsasanay. Ang konklusyon ay batay sa impormasyon na sa Chelyabinsk na riyon, mga babae ang kinukuha bilang mga operator ng drone sa unit na Rubicon. Ang pagkakapareho ng dalawang katotohanan ay totoong nagre-recruit ng mga babae ang Rubicon. At karamihan sa mga namatay sa dormitoryo sa Starobelsk ay mga babae rin. At nung bispera sa Starobelsk, totoong nagkaroon ng pagre-recruit ng mga babae bilang mga operator ng drone, doon mismo sa Rubicon. Ano ang konklusyon mula rito? Ang trahedya sa Starobelsk ay isang malupit ngunit napaka nagpapalinaw na patunay kung sino talaga ang kalaban ng Ukraine. Para sa Kremlin, ang mga tao sa sinakop na teritoryo, pati bata at kabataan, ay tinatrato lang ng mga taong pwedeng isakripisyo, hindi nila itinuturing na sarili nilang mga tao. Buhay lang silang panangga kung saan itinatago ng mga sundalong Ruso, mga radar at mga himpilamang drone at iba pa. Malinaw nilang naunawaan na maaga o huli tatamaan din yon. At kapag tinamaan na yon, hindi sila nagmamadaling iligtas ang mga tao. Hindi. Una nilang ginagawa ay magdala ng kamera roon para gumawa ng propaganda sa pagkamatay ng mga tao. Ano sa tingin ninyo? I-comment ninyo at pag-usapan natin ito ng hayagan. Salamat sa panonood ng episode na ito hanggang dulo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at hanggang sa muli. At subukan na ng sinuman sa mga sundalo na barilin ang sarili nilang mga tao na kami ang nakatayo sa likod nila, hindi lang 3 hakbang sa likod. Subukan nilang barilin ang mga babae at bata na kami ang nakatayo sa likod nila, hindi lang 3 hakbang sa likod. Subukan nilang barilin ang mga babae at bata, kami ay nasa likuran lang nila, hindi lalayo sa 3 hakbang. Subukan nilang barilin ang mga babae at bata, kami pa mismo ang nasa likod nila, hindi lang basta tagalagay.